Today we're commemorating the 40th anniversary of EDSA People Power. And dito, naalala ko rin yung lesson sa atin ni Ma'am B, in where intersubjectivity, understanding of two or more peoples na may isang adhikain. And dito, nakita ko na, totoo nga, we really need, kailangan natin na maintindihan ang isa't isa para magtagumpay and makamit yung gusto natin. Pero before we forget, we should also introduce ourselves muna. So, I'm Emil Salazar. I'm Aiden Angeline. And ayun, for this day, intersubjectivity. Yeah. So, have you ever felt misunderstood? Yeah, lalo na ngayon na napaka-hectic. Sa mga Groupings. Like, groupings dito, groupings dyan. From school pa lang, grouping sa usapan. Tapos, uuwi ako, groupings na naman. Tapos, like, I felt misunderstood kapag may iba akong duties outside school. Tapos, di mo naman, like, don't you understand? I'm a human person. May iba din ako kailangan. May mapagod din ako. Well, no shade. Pero like, ayun. And, going back, how do we understand each other? Ayun nga, how do we? Siguro, we should recall also on one of our lessons in where the we relations. By, You remember? yes, by kay, Pope John Paul. yeah, Pope John Paul II. Dito, siguro, yung pagiging kapwa-tao natin, hindi lang siya kapwa-bagay. Oh, okay, gets ko. Yeah. On our Filipino history, we have many pangkukotsa sa mga lower people and where they were treated as objects. Exactly. Pwede na rin din yung mga low life na gano'n. Sinasabi nilang low lifers, hampas lupa. Because of this ideology in where, mahirap sila, kailangan nila ng pera, bayaran natin sila Para gumawa para ng bagay magamit na natin sila. Ganun. Pero I don't think that we should really in this generation, alam naman natin na hindi lang tayo tao, hindi lang tayo bagay, sorry. Hindi lang tayo bagay para sumunod sa ganito ganyan, gumawa lamang. May sarili tayong buhay na kailangan din nating intindihin na may iba ding buhay yung tao na kakasalamuhan natin. No? And actually, like, may buhay ako, may buhay ka. It's more of a I thou. Ay, may sinabi ni Ma'am Diaz, Yeah. as well as Kasi when you say thou, you're referring to a person. And when you say I, it, you're just referring to an object. to an object, yun ang sinabi sa lesson. And, ayun, we should really need to understand each other because it is a part of our Filipino culture. And where, naalala ko pa nun where, even kapitbahay, nakita ko kumakain, kain ko. Kain tayo, Yeah. gano'n. Mga ayaan, like yung mga kaibigan mo na pumunta. Kain tayo. Yeah. So like, it is really a huge part of us in where we need to understand on how we can understand each other As a person. as a person. Pero ikaw, may experiences ka ba in where you try to understand people kahit na medyo mahirap? Siguro, oo. Kasi, pipilitin mo talaga intindihin yung tao kahit mahirap. Yeah. Also, to add, siguro yung patience and empathy Oo. bilang tao. Kailangan natin magkaroon tayo ng awa. Kasi, first and foremost, sino pa ba tutulong sa atin? Kasi tayo lang ngayon naman. Like, ako, hindi naman ako, like, I'm not in the top tier. We're not in the top Yeah. here. And, ayun, also, sa nangyayari ngayon na corruption and everything.
Of course. Eh, bakit di nila maintindihan na Naghihirap tayo habang Tayo. sila nandoon sa taas. tapos sasabihin pa nila, o yung mga binabaha dyan, bakit di na lang kasi kayo tumira sa mas mataas na lugar? Like, paano? Binili mo na yung lupang yun, paano ka titira? Pinagtayuan mo na ng mall, ng isang exclusive subdivision. Tapos, magtatayo ka pa ng hotel na nasa tabi ng bundok. Ay, meron din swimming pool, mga resort. Kaya nasisira. Tapos, they would say, bakit di na lang kayo mag-adjust? Do they understand? na wala tayong bagay na ganun. Oo. Pero going back in our personal lives, it is really beautiful na nakikita natin and we also apply yung lessons ni Ma'am Di sa atin. Where nakikita natin on how the lesson works in us. And we also recognize other people na even sa streets, sa jeep. Do you recall, like, pinaka-small, like, not so large interactions in where ikaw, sarili mo, nakita mo sarili mo as you were treated as an object. Siguro sa sa part ng sa mga groupings natin, yung utusan ka lang pero yung leader, utos lang siya ng utos, wala siyang ginagawa hanggang mahirapan na tayo or mahirapan na ako. Ganon. Yeah. Also, siguro, dyan, sa mga pinapagawa ng, siguro hindi lang naman kasi sa groupings, yung pagkakawala ng intersubjectivity, where the community would collapse, really. Kasi, when intersubjectivity is lacking, nawawalan yung essence ng pagiging kapwa-tao. Oo, nagkakaroon ng mga conflict, misunderstanding. Hindi na iniintindi yung tao kasi ganito ganyan. May ibang adikain pala yung tao yun. And hindi mo na iniintindi yung sariling mission ng isang tao. Kaya magkakaroon na parang separate, Separation. Also, we can see this na ginawang special working holiday ang araw na to. Kasi hindi na intindihan ng nasa taas yung essence. Kung bakit merong ganito. Kung bakit nagkaisa yung mga tao. Kasi hindi na gets. Walang intersubjectivity. Hindi niya na-understand. Or even, he's just looking at himself. Himself. Yeah, no Sino shade. kaya Oh my yun? gosh. Sino kaya Ano ito? Dahil dito, nagkakaroon ng conflict sa mga tao. Bakit ganyan? Don't you understand? Aren't you a servant to the people? Yeah. Pero, we can also see, in the midst of the absence of intersubjectivity in one side, we can also see the subjectivity of the other people, of the majority. Kapag nawawala ng intersubjectivity. Kasi, now schools are announcing, walang pasok, ganito, ganyan. Let's commemorate this day. Oo, walang pasok pero yung ibang may pasok, Yeah. ganon. And where, nagkakaroon sila ng mutual understanding na nagkakaroon sila ng awa. May awa sila. May awa sila sa araw na to. Kasi hindi lang siya simple na anniversary. Buhay ng tao. Kalayaan, the freedom and respect for each other. So dito sa awa, sa empathy, na kailangan meron tayo as a decent person, I think this is like, a necessity. Kung meron kang degree, doctorate, kailangan mo rin magkaroon ng empathy. Hindi lang naman kailangan ng posisyon sa gobyerno. At hindi rin kailangan ng posisyon sa gobyerno at tamang edukasyon para magkaroon ka ng simpatya at ng empathy sa kapwa mo tao. Pero going back, have you felt empathy sa daily life mo? Like, may mga tinutulungan ka sobrang awa. Yeah. Those kids in the street. Marami yan sa may welfare mark. Yeah. Pero we should also really, again, understand them kung bakit sila nandun. And, di tayo kapag naintindihan natin
when we put ourselves in their shoes, makikita natin na Na ang hirap pala. yung hirap, oo. Tama, maintindihan mo dun yung kaya pala ganito sila. Kasi wala silang ganito. Kaya pala, andito sila ngayon sa kalagayan nila ngayon kasi wala na sila magagawa sa buhay. It is really, dito nag-work, yung a man is not an island. Where we need to understand people as other people also. Hindi lang siya, tao. May kaluluwa siya. Yeah. Ayun. So, yung awa ko doon sa mga batang, Salansakan lang, yung mga palabot. Siguro, ako on my part, hindi ko sila nabibigyan ng pera. More on, if I have extra food in my bag, kung meron man akong sariling, Bibigyan talaga. bibigyan ko talaga sila. Pero, ayun, pero bakit, no? Bakit natin binibigyan? Bakit nga? Kasi nga, di ba, since wala silang makain, Oo. literal na Pero- hindi sila dyan para for food. Pero again, going back nga, kasi naiintindihan natin na sino pa bang tutulong sa kanila kung di tayo na lang din. And this topic, dun lumalabas yung essence ng intersubjectivity in where we treat other people as people. Yun nga, as I have repeatedly said. Pero ayun, can you really understand each other person? Like, fully understand? Maiintindihan mo talaga sila. Kapag nasa kalagayan ka na din. Yun nga yung mga, well, if the shoe, iba pala. No, iba yun. Iba ba yan? Sorry. Iba pala yun. If the shoe fits where it's there, no, that's different. If you need to wear each other's shoes talaga. Ayun. Yung Ayun. Bear. Sorry. Pero, sa times na to, in where prices are going up, Mga bilihin. even sa pamasahe, Oh, sa jeep, girl, kahit na pamasahe, estudyante, ang mahal na rin eh. 15 to 20, ganun. That's true. Sinong, yan? Tapos, pupunta pa sa time na, ay, kulang ako. Sinart ako ng 5 pesos. Tapos, I recall one time, ito talagang na-touch ako. One time nawalan ako ng wallet sa school. Oh! Oo. Pero ayun, pumunta ko sa ganito ganyan. May nakita pa kayo wallet, ganyan. Kasi I would, expect ko na millions would understand na, ay, wait, babalik ko to sa OSA. Kasi mas kailangan niya. Again, may empathy. Oo, empathy siya. May empathy. Pero, ayun, sadly, hindi ko nakita, wala na yung wallet ko dun sa OSA. Pero, buti na lang, andun yung director ng OSA, si Father Ramil. Like, I really love Father. Kasi, naintindihan niya na, sabi niya, ano, wala wallet mo, nakita mo na. Sabi niya, hindi pa po Father, ganyan. So, magkano ba yung pamasahe papunta sa inyo, pabalik sa inyo? Father, ganito po, ganyan. O sige, ito. Like, ayun, na even ages, like, kay bata matanda, Meron pa rin may pagkakaintindihan. Kasi, I guess, nagdaan tayo lahat sa hirap na well, siguro yung iba na nasa taas, hindi nila maintindihan masyado, pero siguro, reflecting on our community, the Emerald community, I can still feel the service And the empathy. and the empathy dahil doon sa small gesture na yun. Again, thank you Father Ramil for para sa pamasahe. Pero ayun, eto, buhay pa naman ang nakauwi naman ng maayos. Ayun, doon ko na-feel na, ay, may nakakaintindi din pala sa akin. Hindi ako na-label as burara na nawala ko yung wallet ko. Pero ayun, it's really nice na nakikita natin on how the community works. Na umiikot siya sa awa, sa pag-understand ng tao, sa bawat isa, and also the freedom to choose kung sino ka.
let's be open. There isn't just two genders. Yes. And we must be free. We need to understand each other on how they feel. Kung paano nila ipapakita yung sarili nila. Tulad ko ngayon, gano'n. Yeah. Tulad mo. Yes. We understand Yes, each other. Kasi nga, sino ba bang iintindi sa atin kung di tayo na lang din naman? Well, di rin talaga maintindihan, di rin na talaga natin may iwasan na may hindi makakaintindi. Ako. Siguro din na lang din, Sa lalabas again. let's say, old-fashioned parents. Yes, more on the traditional Oo, side. traditional parents. And where they can really understand on what's going on in our new generation. Pero I guess, doon ulit papasok yung ating understanding, intersubjectivity as a person Pero, of understanding. What if hindi gumana intersubjective? Like, as a like, kayong dalawa ng parents mo, nag-away kasi nga, you're not straight, you are one of the nga po. Feel ko, may friend ako, kwento niya yan sa akin. First, hindi natanggap ng parents niya na siguro kasi bago. Bago lang talaga. Oo. Anong nangyari is maraming nangyari na bakit ganito, bakit ganyan? Di ka ba nagkulang ba kami sa pag-aruga sa iyo? Ayun, yung word niya. Ang sinabi niya sa akin, again, hi Christian, a friend of a God. That's sa dati kong school. Ayun, anong nangyari? Sabi niya, inintindi ko na lang. And he expected, hindi naman expected, like, inintindi na maybe one day, they would accept me as their, like, kung sino ako. Pero yun, maganda rin kasi nagkakaroon, well, it's not really maganda, hindi siya okay na nagkakaroon ng misunderstanding sa community. Pero, siguro, in the midst of misunderstandings, kailangan din natin umintindi as the new generation. How, may tanong ko, like, everything na to wrap things up, di ba? If we understand each other na, mas mapapadali talaga or magkakaroon ng unity. Ganon. Unity! No way! Again, just sa unity talaga. In where, nagkakaisa tayo, when we understand each other, we would be united as, yun nga, again, the kapwa. The understanding of other people as also other people. And again, understanding, dito mo malalabas yung awa mo in a where, ay sige, ako na lang. Ano lang muna. Kunwari may groupings, tapos like, ay hindi ko kaya ganito, kasi may work ako. Let's say, papatulong ka, tutulungan. Yeah, kunwari hindi ko kaya. Sabi, hindi mo kaya, ganyan. Oh, sige, I'll help you. Pero not to the point naman that we would spoon feed each other. Pero yun, let's summarize our topic. Intersubjectivity is really a must. Dito magkakaisa yung mga tao where we would understand each other. And siguro dito na rin lalabas yung essence of being a Filipino, na Pilipino tayo, Pilipino ako, Pilipino tayo lahat. Baklaman, Bakla. Pare, made, mahirap, mayaman. Pare-pareho Pare-pareho tayo lahat. We're all people, none of us are objects, are just objects. Tao tayo, hindi lang tayo tao. Hindi lang tayo bagay na utos-utusan. Yeah. And ayun, I guess this comes up to an end where we all call Filipinos Emilians from other schools, from the highest of the economy, from the highest of the people to the lowest. Empathy, unity, freedom, and respect. That is Intersubjectivity. And that's all. Okay. Oh,